TV. Hello po sa lahat po ng mga Barda fans, Barda lovers, and Barda supporters. So may panibago tayong updates for today's video kung saan may kapapasok lamang pong news na kung saan meron pong good news na hatid. Ito pong si Miss Barbie Forteza patungkol sa mga ganap sa kanyang buhay ngayon. So bago yan, of course, meron tayong napili na comment of the day. So basahin natin yung komento ni Ma'am Shi. Sabi po ni Ma'am Shi Julie Banasian, sabi niya, hello po Miss Tareds. Nung una po, tinatanong si JB or Jameson Blake, ang sagot niya ay friends lang sila ni Barbie. Ngayon, ang sagot niya ay what you see is what you get. Ano ibig sabihin niya? Kaya lang sila nagkasama dahil may movie sila. Kung si David nga, matagal na silang nagkasama ni Barbie sa teleserye sa movie. Hanggang ngayon, di pa natin alam ang tunay na status sa kanilang closeness kahit alam na natin na may something na sa kanila. Kay JB pa kaya at kaya din sila nagkaroon ng FS dahil sa mga movie nila. Dapat noon pa may issue na sa kanila yung shooting days nila. Kung si Jason Alcantara, walang issue sila ni Barbie. Kahit itong interview sa kanya, ang ganda ng sinabi niya at napakabait niyang kausap, maginot gwapo. Sana nga siya na lang at si Barbie ang may issue kasi wala naman siyang bad record na kagaya ni JB. Sana kung napanood yung live ni Madam Pickles kahapon, sa kanya niyo malalaman kung anong background ni JB. Sana nga po matapos na yan. Lalo na ngayon napalabas na nga yung movie nila sa Netflix kasi nakakasawa na po. At wala po akong pakialam sa Barzon. Mas concerned ako sa Barda dahil sobra ko na silang iniidolo. Wala nang iba. Barda matatag, panatag forever. Thank you Miss Tareds. Ingat po kayo palagi and God bless po. Ayan. So thank you Ma'am si Julie Banasian sa inyo pong komento. Kung tutuusin naman po talaga, kung ikukumpara natin, totoo yung sinasabi ni Ma'am si Julie na bakit during those times na sila po ay nagtitaping, wala namang issue mga lumalabas ng ganito. Maliwanag kasi talaga na yung mga issue at yung mga nagaganap ngayon at mga nakikita natin sa SOCMED ay isa lamang malaking marketing strategy para po talagang mapag-usapan, ito pong movie na to ni Miss Barbie Forteza. Pero kahit naman po hindi sila gumimik, diba? Papanoorin pa rin naman yan ng maraming mga taga-suporta nitong si Barbie Forteza at Mr. David Licauco ng mga Barda fans. Yung mga bashers lang naman yung nagsasabi na hindi raw susuportahan ng Barda ang movie ni Miss Barbie Forteza. Ngayon, meron na pong resulta. So yan po yung ating ihahatid ngayon dito po sa isang article na inilabas ng GMA Entertainment, dahil talagang grabe po yung mga natanggap na praises nitong si Miss Barbie sa pagganap niya dito po sa naturang dito po sa movie nila sa Netflix. Nakatanggap ng papuri ang sparkle artist na si Barbie Forteza mula sa mga viewers dahil sa kanyang husay sa pelikulang Kontrabida Academy. Bumibida ang sparkle actress na si Barbie Forteza sa comedy drama film na Kontrabida Academy na kasalukuyang napapanood sa streaming platform sa Netflix. Nakasama ang kapuso stars sa naturang pelikula ang seasoned actress and comedian na si Miss Eugene Domingo na gumaganap bilang Mauricia. Talagang inaabangan ng mga manonood ang Kontrabida Academy at kasalukuyan itong #1 na movie sa Netflix Philippines. Bukod dito, marami rin ang pumuri sa ganda ng kwento ng pelikula, star-studded cast at mahusay na pagganap ni Miss Barbie Forteza. Sabi po ng ilang mga netizen, sabi ni TJ Apigo, Kontrabida Academy so fun and smart, an acting showcase for Barbie, she better get all the awards. And sabi pa ni Kami, replying to another person, Kontrabida Academy, perfect execution of camp. Galing ni Barbie, hope to have more Philippine film like this. And sabi pa ng isa pa, buti na lang may Kontrabida Academy 2025 muna to save the day. Sure classic in the making. Kuwang-kuwa talaga ako ni Barbie kahit anong role niya, ang saya niya panoorin. And sabi pa ng isang netizen, Kontrabida Academy sa masterclass in a camp film. Napatweet ako from hiatus kasi ang ganda talaga. Ang galing ng buong cast at walang tapon. Barbie Forteza is destined for greatness. Mind you, di ko pa siya tapos panoorin. Ayan. Sabi pa ng isa na pahoy siya, sabi niya ganun na hoy, ang galing ni Barbie sa Kontrabida Academy, sabi ni Wio. And sabi ni I'm just a girl, someone who loves Philippine Kontrabida Academy. So good. Ang galing nando doon halos lahat ng mga favorites ko. Sabi niya. Plus, galing ng transition ni Gigi to Gia. Shucks, Barbie Forteza nailed it. Ang ganda lang na talaga ng may ganitong pelikulang inilalabas. And after watching the Kontrabida Academy, I think it's time for GMA Network to give Barbie Forteza a deal with Barbie, a bida kontrabida role. Yung ito
tipong Contessa or pwede ding malarodora X genre. Sobrang galing mo, Barbara. Class now is in season. Kontrabida Academy is now playing on Netflix. Bukod kina Barbie Fortesa at Eugene Domingo, kabilang din sa Kontrabida Academy sina Carmina Villarroel, Jameson Blake, Isabel Ortega, Cyril Manabat at Michael De Mesa at Yasser Marta. Si Miss Barbie Fortesa ay aktibo since she was 10 years old. Barbie Fortesa has already showcased her remarkable acting prowess through a wide range of characters in both television and film. Kaya naman talagang sobrang dami po talagang mga sobra yung talagang pinakita dito ni Barbie Fortesa, yung kakaibang Barbie. Kaya naman marami pong nagre-request na kung maaaring bigyan siya ng kontrabida, bida kontrabida. Yung tipong yung bida siya pero yung role niya is kontrabida. Alam niyo po yun. Meron pong isang serye na ganun eh. If you remember the yung Ruby, yan, isa yan sa mga masasabi nating kontrabida, bida, na naging serye rin sa ABS-CBN na talagang umani ng napakaraming views po yan, kumita talaga. At isa sa pinakamagandang news na natanggap po ni Miss Barbie Fortesa sapagkat ang Kontrabida Academy is #1 on Netflix top 10 movies in the Philippines today. According po sa news, Kontrabida Academy has climbed up to the #1 spot on Netflix top 10 movies in the Philippines today. Barbie Fortesa and Eugene Domingo lead the comedy film written and directed by Chris Martinez, which is described as a campy by Netflix. The film follows Gigi Barbie, who after being taken for granted, enrolled in a school for TV villains. There she masters dirty tricks from the best in the businesses. Joining Barbie and Eugene, the cast are Isabel Ortega. Marami po silang mga kasama dito pero isa sa pinakamagandang news na natanggap ni Miss Barbie is ito po yung #1 dito po sa Netflix, na talagang pagkatapos siyang ilabas sa Netflix, inabangan talaga siya ng buong sambayan ng Pilipino, hindi lang dito sa Pilipinas maging sa abroad, available po kasi siya worldwide. And Miss Barbie Fortesa is very happy to announce that her movie sa Netflix ay talagang umaariba ngayon, not just because of JB or Jameson Blake. Baka mami iniisip na naman po ng ibang mga netizen na kaya kaya kumita ng gano'n yun, or kaya po pinanood dahil na dun si Jameson, or dahil po sa mga issue patungkol sa kanilang dalawa. Ang true reason, or kung makikita po ninyo dun po sa mga tweet, wala pong nabanggit na Jameson Blake kasi hindi naman po ganong kalaki ang karakter ni Jameson Blake sa nasabing Kontrabida Academy. Umiikot po ang storya ng Kontrabida Academy kay Jameson or kay Miss Barbie Fortesa. Kaya kung hindi nyo pa po napapanood, panoorin nyo po yan sa Netflix kasi na siya, now showing na. So, congratulations. Hello sa lahat po ng mga Barda fans, sa lahat ng mga nagmamahal kay Barbie Fortesa and Mr. David Licauco. Another updates po tayo patungkol po sa pag-unfollow di umano ng ina ni Miss Barbie Fortesa with Mr. Jameson Blake. Aba, kakaiba tong balitang ito at pag-uusapan natin yan. At isa po sa mga naging ka-love team noon ni Miss Barbie Fortesa ang may confession patungkol sa kanya. Yung meron po tayong comment of the day na tinatawag kung saan ito po ipatungkol dun sa ating last update. So nag-update tayo last Friday dahil busy ang lola niya ng Saturday at Sunday. So ngayon, eto na tayo at nagbabalik. So sabi po ni Miss Nancy Kiobias, sabi niya, kay Alex naman David, sana maging totoo na rin siya. Magpakalalaki siya. Sabihin niya na friend sila ni Alex. Oo, may girlfriend ako, si Alex Manalang. Tapos sa issue doon, malalaman nila kung support pa ang mga fans Barda. Kasi kung talagang walang relasyon siya kay Alex, ang tagal ng issue yan, di man lang siya nililinaw ang balita para matigil na rin ang mga badge or basher niya, saka mabawasan na rin ang bashers ni Barbie if may kanya-kanya na silang relasyon. Tama naman po yung sinasabi ni Miss Nancy Kiobias. Kaso nga lang, ito po kasi yan kapag may mga issue po kasi ang mga artista or may mga issue ang mga celebrity, kung mapapansin po ninyo, mas minamabuti po nila na hindi na lang banggitin o hindi na lang pag-usapan. Kasi ganito yan pag nagsalita si David Licauco at inamin niya sa publiko na single siya, single si Mr. David Licauco, ang gagawin po ng mga bashers, ng mga hindi natin malaman kung supporters ba sila ni David or mga talagang mga detractors or demolition job, hahanapan po yan ng girlfriend. Kakalkalin pa rin ang kakalkalin yan, hanggang sa hanggang sa masira na ng masira yung pangalan ni David sa publiko. Kapag naman inamin ni David Licauco, sabihin natin na inamin niya na may girlfriend siya, ganon pa din ang gagawin niya, talagang kakalkalin pa rin niya ng kakalkalin kung sino yung babae, hanggang sa masira na rin yung pangalan ni David dahil sa mga, diba, ganon po yung ginagawa. Kaya ang ginagawa po ng mga artista ngayon,
better yet, manahimik na lang sila at deadmahin na lang yung mga issue na lumalabas. 'Di ba? Parang mas gugustuhin pa nila maging sikreto na lang ang lahat ng bagay, no? Kasi ngayon nga, ilang beses ang sinasabi ni Mr. David Licauco na single siya, pero hinahanapan siya ng girlfriend ng mga hinayupak, no? Hinahanapan siya ng mga girlfriend ng mga tao na nasa social media, 'di ba? Ginagawan siya ng kung ano-anong kwento at kung ano-ano mga chika. So, kaya nga po si Mr. David Licauco, kahit po yung mga ibang mga celebrity is mas gustuhin po nilang isikreto eh. So, i-example na lang natin itong si Coco Martin tsaka si Julia. Ilang beses po silang tinatanong na many times tinatanong sila magkarelasyon ba kayo ni Julia at Coco Martin. Never po silang sumasagot. Kahit nakikita po sila lagi na nagde-date sa ibang bansa until such time sinabi ni Coco Martin sa kanyang interview, napaka-unfair naman daw kay Julia kung itatago pa nila. So, ilang taon po yun bago po lumabas yung katotohanan na magjowa sila. Ganon po ang mga artista. Kasi sabi po ni Miss Julia, mas gusto, Julia ano yun ha, Julia, ano ba to? Yung jowa ni Coco Martin, si Julia, basta yun, hindi Barreto. So, mas gugustuhin po nilang itago kasi pag daw nilalabas sila sa publiko, sinisira, no, gumagawa ng paraan ng mga demolition job na sirain yung kanilang relasyon. So, better yet, tinago nila o ano ngayon ang naging resulta, magjowa na sila at napapabalita pang may anak na 2, di ba? So yun yung pinakasikreto talaga sa showbiz eh. So anyways, yun yung isa sa mga masasabi kong paliwanag patungkol dyan. Eto na, isa naman po sa mga dating collab team nitong si Miss Barbie Forteza na meron po siyang confession patungkol kay Miss Barbie. Si Mr. Joshua Junicio, if you remember him, admits Barbie Forteza was more than a friends during Twin Hearts Day. Bo? Ibig sabihin sinasabi nitong si Mr. Joshua na talagang magjowa sila noon. Joshua Junicio admit that Barbie Forteza was more than just a friends to him during their Twin Hearts Day. On Friday, Fast Talk with Boy Abunda, Joshua looked back at their youngest days together and made the candid revelation. Sabi niya, I don't wanna be the one to put label on it, pero we were very close talaga during that time. Joshua said, I don't wanna be the one to put specific labels. Talagang everyday kami magkasama. He drew a clear distinction between his bond with Barbie and other colleagues. Totoo man naman po talaga na we're more than kasi kung si Joyce Ching, I'd consider her as my friends before, pero si Barbie was more than a friend, sabi ni Joshua. He however clarified that they never exchange I love yous kasi may mga acquaintances tayo, so I consider them as a friend, pero she's my parang siguro best friend or something more, sabi niya. Currently, Joshua and Barbie are no longer in touch. I'd say wala naman po akong bridge na binurn. Wala naman kasi kahit lahat ng nakatrabaho consider them as a friend. Still, he said, adding that they parted ways on good terms. Looking ahead, Joshua expressed his openness to reunion project with Barbie should the opportunity arise. Meanwhile, he shared that he is happily in a relationship and he has already discussed marriage with his current partner. Barbie is currently starring in Beauty Empire with Kaylin, and her most recent include P77 and Contrabida Academy. Inamin po ni Mr. Joshua Garcia, or parang isa sa mga request niya sa GMA, if he's going to give him a chance na makatrabaho si Miss Barbie Forteza, is mas gugustuhin niya talaga na makasama si Miss Barbie, kasi sabi niya naman talagang naghiwalay po sila dun sa trabaho kasi wala naman siyang inamin na parang talagang masasabi na talaga niya na feeling niya they are more than friends pero wala silang label at hindi sila nagka-I love you one sa isa't isa. Yun po yung sinabi ni Mr. Joshua Garcia. And then if given a chance na makatrabahong muli itong si Miss Barbie, ay tatanggapin niya ito. Yun po yung kanyang sinabi, no? So, tapos si Miguel San Felix, naging jowa din pala ni Barbie yan. Ang ganda-ganda talaga ni Barbie, ang haba ng hair. So, yun nga. So, ito na, pag-usapan natin. Kasi meron pong mga kumakalat na news at pinag-uusapan online na ito daw, ina ni Miss Barbie Forteza ay in-unfollow ito pong si Mr. Jameson Blake. Kasi dapat i-attend ko to sa inyo nung Saturday pa, na busy lang talaga ako. Noon, chinek ko, sabi ko, paano i-unfollow? So, ito po yung Instagram, nasa screen natin. Instagram account po yan ni Miss Ami Forteza, yung mami po ni Miss Barbie Forteza, na isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ni Miss Barbie, na parang kapag sinabi ng mami ni Barbie, talagang susundin niya. Kumbaga parang napaka-importante at malaking factor sa decision niya ang kanyang ina. So, nakita natin dito na talagang sobrang
supportive ng ina ni Miss Barbie. Tingnan nyo, lahat po ng mga endorsement niya, lahat ng mga video endorsement niya, talagang nire-repost ni Mami Ami Fortesa. At chinek ko po lahat ng mga pina-follow niya, no? Nakita ko po dito na hanggang sa ngayon, pina-follow niya pa rin si David Licauco at pina-follow pa rin siya ni David. Pero dun po sa mga followers po niya, wala pong Jameson Blake na naka-follow sa kanya. At kaya naman si Mami Ami, hindi rin po naka-follow dito po kay Mr. Jameson Blake. So, paano pong i-unfollow? So, wala pong unfollowan na naganap at wala ring followan na naganap. Kasi ako kung totoo talaga yung chismis na itong si Jameson Blake ay nalilink at sinasabing magjowa na sila ni Barbie, bakit hindi pa po sila nagkapapaluhan sa Instagram? Well, in fact, yan po ang ilan sa mga batayan na masasabi mo talaga na connected ka na dun sa tao Kasi si David naka-follow po kay Mami Ami. Si Mami Ami naka-follow din kay David Licauco. So, yun po yung ilan sa mga nakita natin. Pero wala pong unfollowan na naganap kasi si Mr. Jameson Blake ay hindi pa po nagpa-follow dito po sa ina ni Miss Barbie Fortesa. Ganon din naman si Mami Ami. No, kaya wala pong ganong pangyayari. Huwag po kayo masyadong magpapapaniwala sa mga ganong chika. So, at ano naman po ba ang magiging nito, no? Magiging epekto nito or ano naman kaya ang issue kung hindi i-follow ni Mami Ami itong si Mr. Jameson Blake? Ay naku, kayo na po ang umuska. So, that's it for today from Hello sa lahat po ng mga Barda fans, Barda supporters, and Barda lovers na nakatutok po sa lahat po ng ating mga updates. No? So, ito na pag-uusapan natin ngayon ang patungkol sa courage na meron po itong sinabi si Miss Barbie Fortesa. At pangalawa is, totoo nga ang rumors, no, na parang tapos na. Tapos na ang closeness, tapos na ang palabas nitong si Barbie at saka si Jameson Blake. Goodbye Jameson na ba kay Barbie Fortesa? Yan ang pag-uusapan natin maya-maya. Before that, if you haven't subscribed yet, ito na, pag-usapan natin. Bago tayo dumako sa ating topic, is meron po itong nagkomento, no? Ito pong si Miss Noims, no? Yung ating tinatawag na comment of the day. Yung inilabas nating updates kagabi. Sabi po dito, nakahabol pa tayo ng updates kahit sobrang busy talaga, grabe. Sabi ni Noims, tapos na ang FS nila. Nagawa ng lahat ni Barbie ang tulong na umiingay ang pangalan ni Jameson ulit. Ganon i-treasure ni Barbie lahat ng friends niya. Talagang meron siyang helping hands. Sana ABS-CBN na ang gumawa ng strategy sa artist nila like Jameson para ma-maintain na ang level niya ngayon. Si Jameson, kasi si Barbie may sariling love team naman sa ibang network. I-pair nila ang mga sikat din sa kanila. Ayan. So, ito yung sinabi niya na related naman sa pag-uusapan natin maya-maya. Kasi marami rin kasi talagang nakapansin na parang medyo umiiwas na rin itong si Barbie Fortesa kay Jameson Blake. And sinasabi nila dun sa mga videos na naglabasan na pagkatapos nga nung ball night, wala na pong wala nang HHWW. Hindi katulad dun po sa GMA Gala, no? Kaya tuloy na ginala yung mga tao. Tapos nang gamitin. Tapos na ang gamitan na pagganap, no? Umingay na yung pangalan ni JB. At nakuha niya na yung nakuha niya na yung kanyang hilig, nakuha niya na yung purpose niya, no? Nakatungtong na siya on a first level para siya ipag-usapan. Pero hindi niyo pinag-usapan siya. Hindi naman ganun ka big star si Mr. Jameson. Hindi ko po natin ibinababa si Jameson, Jameson is a good guy. Pero that's part of being that's part of the showbiz Para daw po ikaw ipag-usapan, talagang kailangan mo sumakay sa kasikatan ng iba. Ang pangit ng words, no? So, sorry po. So, yun po yung nakikita kasi natin, yun yung observation natin. Pero, yun nga, sinasabi nila na parang, wala na, tapos na. Ay, nako, Lord Diyos ko po. Ito na, pag-usapan natin yung isa sa mga sinabi ni Miss Barbie Fortesa. Sabi niya po dito, sabi po ng Philippine Star Global, for Barbie Fortesa, it takes courage to play kontrabida. It was posted September 15, 2025 by Jerry Donato. Sabi niya, Kontrabida Academy or Barbie Fortesa again display her versatility and range in acting, genre and character-wise by a film The Kontrabida Academy. Described as a drama comedy camp by streaming platform Netflix, it has become the playground of the actress to traverse the usual dichotomy of acting bida, protagonist or hero, and kontrabida, antagonist villain, and deliver an extended take on the latter. In my second time, answered Barbie on playing villainess to the question by this paper in a recent roundtable group chat. Sabi niya yung isa yung guest lang sa Heartful Cafe. The first time was when I had a guest role in Heartful Cafe. In the primetime series, she played the sophisticated girlfriend named Course for a cafe owner and co-investor. But in Kontrabida Academy, she's first introduced as Gigi, a devoted and loving daughter and girlfriend who worked in a Samgyup restaurant. Through some fantastic and mysterious portal or connection via television set, Gigi becomes Gia, enrolls in real-to-real life courses to tap and unleash the
kontrabida in her. Kasi parang ang umiikot po kasi ang storya na to. Kung saan si Miss Barbie Forteza, nung siya pa po ay si Gigi, inaapi-api siya, no? Parang sobrang bait ni Gigi. Kaya kumbaga parang siya, parang siya po ay talaga namang masasabi mo na very santa ang dating. Pero dahil nga po sa mga nangyari sa kanya na hindi magaganda, nag-enroll po siya dito sa Kontrabida Academy, kung saan nilabas ni Gigi yung kanyang pagiging Gia, no? Sino si Gia? Parang ito yung kanyang ito yung kanyang revenge dun sa mga taong sa kanya, talagang naging parang umabuso sa kanyang kabaitan. Yun kasi yung transformation niya. From there, one sees the character fierce transformation and heartfelt reflection on being a hero on villain life. I really admire them because it takes a lot of courage to step into the villain shoe, diba? Shared by Barbie about actors who have embarked on playing such an engaging and captivating character at some point in their career. Sabi niya, so having done that now, masasabi ko na iba ang preparation, iba ang emotional demand ng isang kontrabida. Sabi niya ni Miss Barbie Forteza, kasi first time niya talaga na gumanap bilang kontrabida because it's not just full of people, diba? Siyempre kailangan meron kang depth, may lalim ka, may background, bakit ganun yung character mo. So yun yung dapat niya na i-portray sa publiko. Hindi pa pwede na porket kontrabida ka, mananampal ka lang. Hindi po ganun ang kontrabida. May puso pa rin yan. Kailangan mong isuot. Kailangan mo na i-portray yung character. Kaya ka nandoon sa kaya ka naging ganun yung pagiging kontrabida mo dahil ito yung pinagmulan mo. So mahirap po yung transformation, 'di ba? Yung parang yung paglilipat ng emosyon from bida to kontrabida. Yun yung sinasabi ni Miss Barbie Forteza. Kontrabida Academy stark contrast to the project that Barbie has done in recent year and even the one that have been streamed on Netflix. So aside from stating the obvious that this is somehow a tribute film to our iconic kontrabidas. Sabi niya, I feel like coming from the character Gigi, it's more personal. Answered by Barbie, the star asked if the film is commentary about how kontrabidas are being regarded in the industry. Sabi niya, kasi it really follows the POV or point of view of Gigi, yung transformation ng character niya. So for me, it becomes more personal as how yung influence sa pagiging kontrabida would somehow influence and change person like Gigi's so as to improve her life in reality. Yun yung sinasabi niya na parang sobrang malaki talaga yung challenge na tinanggap niya nung tinanggap niya yung project na ito. Kaya naman makikita mo talaga yung galing ng isang artista sa mga ganitong pagkakataon. So, ito na, pag-usapan na natin, humaba na tayo. So, meron po kasi mga nagsasabi na parang tapos na nga po, no, yung pagpapanggap nitong si Jameson Blake na siya po ay in love kay Miss Barbie Forteza. Kasi pagkatapos daw di umano ng ball night, no, wala na po yung yakapan yakapan dun sa parking lot, wala na po yung HHWW. Tapos may mga nakapansin din na parang halos ayaw dumikit ni Barbie kay Jameson Blake during those times, na parang yung mga actress na lang po, yung mga co-actors po niya ang nagsasabi na dito ka kay Jameson, tumabi ka kay Jameson. Pero si Barbie parang panay po ang iwas dito kay Mr. Jameson Blake. Kasi nga, dito natin mapapatunayan after the mat. Ito na yung after the mat na tinatawag. Pagkatapos ba na mailabas ang Kontrabida Academy, meron pa kaya tayong mga sightings na makikitang magkasama sila ni Jameson? At ganito rin, magkakaroon na kaya ng followan sa social media kasi sa mga parents nitong si Miss Barbie Forteza, kasi alam niyo po, it takes na how many months or years pa bago po pinalo nitong ni Mami Forteza itong si David Licauco sa sa Instagram. Matagal po yun. So hindi natin alam kung magaganap yan as early as now na i-follow na nga ng Mami Forteza ito pong si Jameson Blake, kung totoo talaga na meron talaga silang relasyon. Yun po yung ating pong aabangan, no? Pero this time, yun yung kailangan natin na tuklasin kung totoo nga ba na tapos na ang kanila pong pagpapangga. Tapos na po ang kanila pong palabas. Dahil na ipalabas na, nakuha na po nila yung suporta po ng mga tao, suporta ng mga Barda fans. So talagang number 1 po ang Kontrabida Academy sa Netflix. So, kayo po ang humusta. That's it for hello sa lahat po ng mga Barda fans, Barda lovers, and Barda supporters na lagi pong nakaabang sa mga updates po natin. At ngayon ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga naging statement ni Mr. David Licauco patungkol
sa kanyang request, no, na makasamang muli itong si Miss Barbie Forteza at kung ano ang naging tugon nitong si Miss Joy Marcelo with regards dun sa kanya pong request. So, pero bago yan, of course, sabi niya, if you have mga bashers, walang magawa sa buhay, puro lang paninira para buwagin ang barda. Salamat sa iyo, Miss Darren, sa pag-explain mo sa amin, kaya panatag ako. Ayan. Salamat, Miss Relio, sa potot, sa inyong laging panonood, ha. Lagi ko po nakikita yung mga comments niya sa comment section at sa inyong mainit na suporta para po sa barda. And si Samabok 4848, na-interview si David ng GMA sa 10 years niya. O ayan, mga toxic bashers, Bibi pa rin bukang bibig niya. Sobrang pasalamat siya kay Bibi. True, diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo, na sinasabi nila na hindi raw binanggit man lang or hindi man lamang na pasalamatan. Eh doon pa lang sa interview, tingnan nyo, diba, si Barbie Forteza ang bukang bibig niya. Sabi ni Miss Veronica Valencia, Madam Darels, thank you so much sa pagbibigay linaw ukol sa barda. Lagi akong nanonood sa inyo kasi very positive ka sa pagbibigay ng payag tungkol sa kanila. Basta ako barda forever, no matter what the relationship is, lovers or friends. Ayan, I love this comment very much dahil talagang sinasabi niya na maging magkaibigan man sila or maging magjowa man sila in the future, so supportahan pa rin niya ang barda. That's really a genuine genuine support na manggagaling coming from all of you. So, eto na, pag-usapan na natin to kasi yun nga, meron pong interview na naganap, no, dito po kay Mr. David Licauco during the 10th year niya at sabi niya nga talagang sobra yung pasasalamat po niya. 10 years in showbiz with a lot of gratitude. Sabi po ng GMA Entertainment, for David Licauco, a decade in the spotlight didn't call for gala or a big stage. It asked for a good conversation. To mark his 10th year anniversary in showbiz, the actor chose an intimate dinner inviting only close friends and family so he could actually sit, talk, and celebrate the small steady wins. So, sinabi po dito na talagang sinadya po ni Mr. David Licauco na imbitahan lamang yung kanyang mga close friends and then yung kanyang family and then para po talagang parang magiging intimate lang yung kanyang celebration. The evening felt deliberately low-key, soft lighting, 3 long tables where laughter and stories flowed as easily as the whiskey and mood that favored depth of over fanfare. A titled Decade of David, a regal Thanksgiving, and prepared by Chivas, the curated dinner of Gallery by Chel in Bonifacio Global City. The gig gave the night grown up warm, fitting backdrop for an anniversary that for David is less about fireworks and more about reflection. So, ayaw niya talaga yung mga sobrang lavish, no? Ayaw niya ng meron pang fireworks. Imbis daw na magkaroon ng fireworks, bibigyan na sila ng parang soft mood, na parang gusto lang nila talaga yung parang chill lang talaga. Parang chilling light lang talaga yon. So, he then underscored that the beginnings are the hardest part. Ito dito ka rin naiintindihan kung bakit wala din si Miss Barbie during that time. Kahit na sabihin natin na talagang imbitado niya dan is yung mga close friends and yung kanyang family. Kasi number one, sino naman nakakachikahan niya? Alam nga naman si David Licauco, si Barbie Forteza lang ang lagi niyang kasama kasi out of place si Barbie dyan eh. Kung isasama po ni Mr. David Licauco yan dun sa party na yun. Eh si Miss Joy Marcelo, meron din siyang sariling doon. So parang ma-out of place nga naman si Barbie kung iimbitahan niya dyan sa lugar na yan. Kaya talagang hindi ako naniniwala na hindi siya imbitado dyan. Iniisip din ni David Licauco magiging kalagayan ni Barbie. Eh yung mga nandyan, mga close friends po ni Mr. David Licauco, hindi naman kaibigan ni Barbie yun. Diba? At the same time, wala rin naman po tayo mga nakitang mga taga GMA dyan, naka-close din ni Barbie Forteza. So kung nandyan po siya sa lugar na yan, di magmumukha naman tanga si Barbie, no? Sino yung makakausap niya dyan? Si Mr. David Licauco, parang ini-entertain niya lahat ng mga bisita niya, diba? So yun po yung ilan sa mga nakikita kong dahilan dyan. At syempre, bago tayo magtapos, eto na, panoorin natin yung interview ni Mr. David Licauco kung paano niya po talagang na yung pagkagusto niya at pagka-like niya na makasama si Miss Barbie Forteza. Panoorin natin ito. Mula kay Ginoong Fidel ng Maria Clara at Ibarra, Yoshi Tanaka ng Pulang Araw, Karding ng Maging Sino Ka Man, at marami pang ibang role, drama, action at iba pa. Isang dekada nang napapanood sa TV at big screen si David Licauco. Malayo pa, pero malayo na nga ang narating. Malayo pa, pero malapit. Hindi naman daw inakalang magiging artista siya. So, far-fetched idea. Growing up, feeling ko nung simula, basketball talaga. And then nag-shift siya nung pag-graduate ko, naisip ko na, mag-negosyo ko. But then, the showbiz opportunity came. So, here I am. Dapat nga, hindi pa ako sa'yo eh. Beyond grateful si David, naging sa simple roles niya noong
uumpisa pa lang. Yung mga roles na maglalakad lang ako or like konting linya lang, di ba? If I didn't do that, if I didn't start from that, I wouldn't be where I am today. Kwento pa ni David, vivid memory niya ang hindi niya pagpasok sa basketball varsity team niya when he was 11 years old. This failure, he said, pushed him to always do his best. I feel like dahil sa kanya, naging passionate ako sa lahat ng ginagawa ko. Dahil sa kanya, it felt to me na I wanted to reach higher goals. I hope he's proud of me. During this milestone in his acting career, sino-sino ba ang gustong makasamang aktor ni David sa TV or movie project? Gusto ko talaga si Joshua Garcia. Kasi napakagaling yung actor. Si Bernardo, or Dingdong Dantes. Yeah. And then Estrello. Nami-miss ko siya katrabaho. Yeah. And of course, Barbie. Ang unang manager ni David sa GMA Network na si Miss Joy Marcelo na ngayon ay first vice president na ng Sparkle GMA Artist Center, proud sa continuous progress ni David. He looks carefree, parang katawa-tawa, but he's really a serious person, especially when it comes to his craft. He keeps on learning, tanong yan ng tanong, even with the directors, even... Ayun, so isa yan sa mga interview ni Mr. David Licauco, dito po sa nasabing yung 10th year, no? Sinabi niya dito, at maulit-ulit niya lagi kapag sinasabi po na kung sino yung gusto niyang makasama sa kanya pong panibagong or sa kanya mga projects, of course, hindi po nawawala si Miss Barbie Forteza, no? Kaya naman talagang sobrang happy din tayong lahat na kahit nasabihin natin na may mga solo era sila, pero still, gusto niya pa rin talaga makasama ang isang Barbie dahil alam niya na sobrang na-inspired siya ni Barbie Forteza dahil ang dami pong nabago sa kanya nung nakapartner niya po si Barbie sa mga projects niya kasi si Barbie ang nagturo sa kanya ng tinatawag na professionalism when it comes to dito po sa mundo ng showbiz. Dahil di ba alam niyo naman po si David Licauco na lagi po siyang or isa sa mga pinaka-hate ni Miss Barbie ang maging late, pero dahil po nung naturuan siya ni Barbie Forteza na kailangan hindi ka late. At the same time, na ano niya rin, na-adapt niya rin yung parang yung pagiging, yung work ethics na meron po si Miss Barbie. At the same time, sobrang hinahangaan ni David Licauco si Barbie Forteza dahil po sa acting prowess nitong si Barbie. Kitang-kita naman natin how Mr. David Licauco really love and how Mr. David Licauco na talagang natuto siya eh. Hindi, sabi nga po ng balita, di ba, malayo pa pero malayo na. So, sa 10 years kasi niya sa showbiz, malayo na rin talagang nararating ni David. Hindi niya naman aakalain na magiging artista pala siya, nasisikat siya. At the same time, mabibigyan siya ng maraming projects at maraming mga endorsement. O, diba? Katulad na sinabi ko po sa inyo na itong 10th year na ito, hindi po si David Licauco ang nag-prepare niyan. Ang naghanda po niyan ay ang Chivas na kung saan yun po yung kanyang isa sa mga endorsement at ito rin po ang nag-sponsor nito. Kaya wag niyo pong asahan dyan si Barbie kasi alak po yan, no? So, at the same time, maaaring may mga other appointment si Barbie na talagang kailangan niyang nandoon siya, di ba? Kailangan present po siya doon. And sinabi rin po ni Miss Joy Marcelo na dati, sabi po kasi siya po yung manager ni Mr. David Licauco ngayon. Dati niya pong manager itong si Miss Joy Marcelo na ngayon ay Vice President na po ng GMA Sparkle, no? So, kaya naman talagang makikita po ninyo parang mas binibigyan ng diin at talagang inaalaguan nila itong si Mr. David Licauco. Talagang sunod-sunod yung mga projects niya, binibigyan talaga siya ng iba't ibang mga proyekto. Priority po siya. Kaya wag niyo pong bigyan din ng ng mali siya. Yung pagiging close si Miss Joy Marcelo at saka ni David Licauco. As para sa I know na itong si Miss Joy Marcelo pamilyadong tao na rin po ata ito, no? Hindi po ako sure. Check natin. Yan. Sabi dito, GMA Network Senior Vice President, as of September 2025, there's no public information indicating that Joy Marcelo, the first Vice President of Sparkle GMA Artist Center, is married. Her social media profiles and official company announcement primarily focus on her career accomplishment as GMA. She has been with GMA Network since at least 2006 and holding various roles for moving into talent management in 2014. Her career success include boosting the career of major stars and playing a key role in the growth of Sparkle GMA Artist Center. So, wala po siyang diniklara dito if she's married or not, no? Parang ang trabaho niya po is talagang i-boost yung career, no, ng mga talents dito po sa network na ito. So,
Yun, wag niya pong yun po yung isa sa mga gustong mangyari ngayon ni Mr. David Licauco, na talaga makasama niya pa rin si Miss Barbie Forteza sa mga upcoming, at alam kong alam din ni Miss Joy Marcelo yan, dahil siya po mismo naka-witness na maganda ang tinakbo ng karera ni Mr. David Licauco nung magkasama sila ni Miss Barbie Forteza. Doon po nagsimulang nag-boost ang kanyang karera, no? Kaya naman inaasahan po natin na sa mga susunod na proyekto ay alam natin na Miss Joy Marcelo po ang magpupush ng panibagong project with Mr. David Licauco and Miss Barbie Forteza. So that's it for today. Hello sa lahat po ng mga Barda fans, Barda lovers, and Barda supporters na talaga namang aabang sa mga updates po natin. At ngayon ay pag-uusapan natin to dahil meron na naman po mga chika na na-spread at pinag-uusapan na si David Licauco daw ay may sinadya dito po sa Davao. At sino nga ba itong hinihinalang girl na parang, ay nako, nachichismis na naman kay Mr. David Licauco. At pag-uusapan natin wala yan sa atin. Bilang pag-a-appreciate ko po sa inyo dahil po sa inyong mainit na pagsuporta kay sa ating pong channel, of course po kay Miss Barbie Forteza and David Licauco. Ito na pag-usapan natin. Sabi po ni Miss Cheryl Baron 2380. Correct, Miss Sarez, nasa lover na talaga ang Barda kasi sa tanong ng girl na bilang big fan ni Taylor Swift, sa anong era na sila ngayon? Sabi ni Barbie, nasa lover era na siya ngayon. Sino ba mahilig sa Taylor Swift song? Diba si David at Barbie lang. Favorite nila yung Daylight ni Taylor Swift. Alangan naman si JB din na maka Taylor Swift din. Haha, ayan. Tapos meron din po nagsabi dito na yun nga, sa tagal-tagal po na magkasama, no, itong si Miss Barbie Forteza and David Licauco, wala silang narinig na ganitong statement ni David. Sabi ni Miss Raquel Book, correct po kayo, Miss Tareds. Si David nga ilang taon nang nagkasama si Barbie, never niyang sinabi na what you see is what you get. Si Jameson Blake na lang kung saan showing ang movie niyang ganyan ang sinabi, at hindi naman siya ang main character, diba? Ayan, true. Diba? Kasi parang first time natin marinig yon nung tinanong. Kasi nga may peg po sila at the same time, alam natin na ginagawa nila yan just to promote movies, no? At the same time, totoo naman po nasa tagal-tagal pag tinatanong naman po si Mr. David Licauco tungkol kay Miss Barbie Forteza, hindi po yan sumasagot na what you see is what you get. Ano ba? No? Walang ganon. So, kaya naman talagang ano po tayo ngayon? Tayo po ay mga kampante at panatag. Sabi ni Miss Reliosa Potot, magaling talaga si Barbie kahit anong role. Basta ako team panatag, wala akong pake sa mga bashers. Dead ba to the max lang ako. Thank you, Miss Tarred, sa update. God bless. Ayan. Salamat din, Ma'am Shi Reliosa Potot, sa inyong komento. Salamat po. So, ngayon, ito na, pag-usapan natin kasi last September 13, 6 PM po, si Mr. David Licauco ay dumayo ng Davao, no, dahil po meron siyang pupuntahan doon, ano, parang isa siya sa mga special guest doon po sa nasabing lugar na yon, dahil si Mr. David Licauco po ay actor, model and guest performer sa Binibining Moncayo 2025. So siya po yung napili ng taga Davao para po parang Kariyawan Festival in celebration po ng kanilang 30th year ng Kariyawan Festival. Pero dun sa pagdalaw po ni Mr. David Licauco sa Davao, grabe po yung mga tao, grabe yung pagsalubong kay David Licauco. Talagang super excited po sila nung nalaman nilang si Pambansang Ginoo ay dadalaw po doon po sa Davao. At hindi lang yun, ang sigaw po ng maraming mga Davaoeños, hinahanap po si Miss Barbie Forteza kay Mr. David Licauco. Biruin nyo, sa gitna po ng issue na parang nalilik itong si David or itong si Miss Barbie Forteza kay Jameson Blake, si Barbie pa rin ang hinahanap nila kay David Licauco. Kasi nga naman, bakit itong mga hindi na lang sila pinagsama, 'di ba?
At meron pa rin napapabalita na meron daw kasama si David dito po sa Davao. Samantalang yung mga lumabas na mga videos, ang kasama niya mga girls, yung mga binibining Moncayo 2025. Yun po talaga yung kasama niya at wala na po siyang ibang kasama doon. Kundi kasama niya rin yung kanyang mga glam team, 'di ba? Yung kanya pong mga kasama mula sa Maynila. Pero wala tayong nakitang any girls na kasama niya. At the same time, wala pong yung mga nai-issue tungkol sa kanya na may kasama daw si David, may dinala daw dito sa Davao. Tapos meron din nagsasabi na parang sumunod daw si Miss Barbie Fortesa sa Davao City para po magkasama sila ni David. Gusto ko lang pong i-fact check yun, no? Wala pong ganun pangyayari kasi si Miss Barbie Fortesa po, sobrang busy niya po sa pagpo-promote ng kanyang movie during those times. Kaya napaka-imposible pong pupunta doon si Barbie Fortesa para po sundan si David Licauco. At kung magaganap at nangyari man yan, imposibleng hindi po natin mababalitaan. At the same time, may mga lalabas din po mga photos and behind the scene videos na talagang magsasabing magkasama silang dalawa. Yun po yung point of view ko with regards to that. So wala pong ganong naganap. Kaya naman yung mga nagsasabi na si David ay may pinuntahang girls. Yes po, may pinuntahan talaga siya. Kasi ang pinuntahan niya yung mga taga Binibining Moncayo 2025. So sana po tumigil na yung mga demolition job nitong si David Licauco. Kung ano-ano na lang, kahit ano na lang talagang gawin ni David, meron silang sinisilip na mali. Hindi ko alam kung galit ba sila kay David, gusto ba talaga nilang sirain si David, or gusto nilang maghiwalay na talaga ang barda. Well, kung yan talaga yung plano nila, hindi po yan magtatagumpay. Sa dami po ng mga barda fans at sa dami po ng mga nagmamahal kay Barbie at David Licauco, malabo po mangyari yon. Kahit nga po binigyan na sila ng kani-kanilang mga solo era, barda pa rin ang hanap ng fans At hindi lang yon, ang pinakamaganda pang nangyari sa barda is kahit po hindi sila magkasama sa mga project, sinusuportahan pa rin sila ng mga barda fans. Kayo po, napakalaki po ng inyo pong ambag, no, sa success na meron po si Barbie at David Licauco. Dahil grabe po yung support ang binibigay ninyo para sa kanilang dalawa. Kaya kahit ano pong mga detractors, kahit anong demolition job ang gawin, no, ng mga bashers na yan, hindi po talaga sila magtatagumpay dahil po kayo ay mainit na sumusuporta para kay Barbie and David Licauco. Kaya yung mga chika, yung mga chismis na itong si David Licauco may kasama sa Davao, may kasamang girl, may binitbit na girl, ako hindi po yun totoo. Dahil si David po ay pumunta doon para magtrabaho. Yun po yung purpose niya, hindi para manligaw, hindi para makipaglandian sa mga girls na sinasabi nila, yung nililink nila kay Mr. David. Hindi po yun totoo. That's really a fake news. Kaya kapag po may mga ganong kayong balitang na natanggap, i-repute nyo yan. Hindi yan totoo dahil walang katotohanan yung mga ganyan. Lahat po ng mga nangyari sa kanya sa Davao ay napapanood po natin sa social media. At the same time, nakita naman natin na talagang sobrang loyal ni Mr. David Licauco sa kanyang ginagawa. Hindi para haluan niya ng kalokohan. Ngayon, kung bakasyon siya, bakasyon talaga, as in, diba? Basketball, lagang kain, swim, yun naman po yung mga gusto ni Mr. David Licauco. Kaya talagang lagi tayong maging mapagmatsyag at lagi po natin na parang mas maniwala tayo dun sa mga may ebidensya. Kasi mahirap yung hearsay lang mahirap yung sabi-sabi lang, 'di ba? Kahit wala namang katotohanan. Kaya naman nakaawa lang din kasi si David kasi 10 taon pa lang po siya sa showbiz pero nararanasan niya na yung mga ganitong klase ng demolition job na ginagawa sa kanya. Kaya nakakaawa din, no? Kaya as much as possible, kung kaya natin siyang ipagtanggol at linisin yung kanyang pangalan sa mga maling balita at fake news na lumalabas, ginagawa natin for him, no? Ganon din naman kay Miss Barbie Fortesa. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone!